Magandang araw po sa inyo, Mr. Narrator, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel ninyo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lolo Isko. 72 taong gulang. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Kahit ako ay matanda na, malakas pa rin ang aking pangangatawan. Sa dahilang sagana ako ng mga pagkaing sariwa, mga prutas, gulay at isdang bagong huli dito sa aming probinsya sa Negros. Ang aking kwentong ibabahagi ay hango sa tunay kong karanasan noong ako ay 26 anyos pa lamang. Binata pa ako ng mga panahong yun. Tandang-tanda ko pa ang lahat noon tuwing sasapit ang piyesta sa amin. Karamihan isda ang hinahanda ng mga tao. Sagana kasi ang aming karagatan sa mga isda. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng dinamita sa aming karagatan. Kaya naman sagana ang lahat sa naglalakihang mga isda. Bilang isa sa mga mandaragat sa aming lugar, ay paborito kong iulam ang bagong huling isda na inihaw at sausawan ay kalamansi. Ganon din ang aking pamilya. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. Ang 3 kong kapatid ay pinag-aaral namin upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Minana ko sa aking ama ang pagiging mandaragat. Sa katunayan, kulay blonde na ang aking lagpas balikat na buhok. Dahil bahay, dagat lang talaga ang buhay ko noon. Magaan ang buhay namin dahil bukod sa pangingisda ay may palayan din kami. Kaya naman kahit simple lang ang aming buhay, masasabi kong kontento na kami, lalo na at magkakasama. Subalit, totoo nga pala talaga ang kasabihan na walang permanente sa mundo. Kung may kasaganaan, darating din ang araw na magkakaroon ng taghirap. At yun ay dahil sa salot na dumating sa aming probinsya. Bali-balita na may dayuhang barko daw ang dumaong sa aming probinsya. Inakala ng mga mamamayan na simpleng pagbisita lang ang ginawa ng mga sakay ng barko. Subalit makalipas ang 1 linggo, ay biglang nagbago ang lahat. 1 buwang pinagbabawalan ng pamahalaan ang mga mangingisda na pumalaot sa dagat. May nakapagsabi daw na may lason ang tubig dagat. Kaya naman apektado ang lahat ng mandaragat tulad namin na. Naging usap-usapan sa bawat sulok ng probinsya ang pagdududa sa pinapatupad na utos ng nakakataas. Dahil kung talagang may lason ang tubig, di sana ay may mga patay ng isda at lulutang-lutang sa tubig. Ngunit sa takot ng mga tao na maparusahan ay nagsawalang kibo na lamang ang lahat. Matinding taggutom ang dinanas ng mga tao sa aming probinsya. Kung dati, ang mga huling isda ng mga mangingisda ay pinagpapalit ng bigas at iba pang pangangailangan. Nang ipagbawal ang pangingisda, ultimo bigas ay naghirap na ang mga tao. Biglang naging estranghero kami sa sarili naming lugar. Nabaon sa utang ang mga tao at ang masaklap pa ay inipit ng malalaking tindahan ng bigas ang bigas na paninda nila para sa sarili nilang kapakanan. Nahirapan ang buong probinsya. Ang dati na sagana sa pagkaing dagat biglang naging salat. Hanggang isang malalim na ang gabi, nakarinig kami ng sunod-sunod na pagsabog sa karagatan. Nag-alala ang mga tao sa nangyayari. Ngunit nang naglabasan ang mga tao, ay may mga pulis na naglilibot sa bayan at sinabi ng mga ito na huwag nang mag-alala dahil may inaayos lang sila sa karagatan. Ngunit iba ang aking pakiramdam. May ibang umuubos ng isda sa aming karagatan. Pinagbawalan ang mga tao na mag-usap tungkol sa mga naririnig sa karagatan. Kaya naman ang mga tao ay nagalit sa gobyerno na kasalukuyang namumuno noon. Hinala ng karamihan na nakipagsabwatan ang matataas na opisyal upang mangisda ang mga dayuhan.
Tiyak na malaking halaga ng salapi ang naging ibinayad sa kanila. Samantalang kami na mamamayan ay mamamatay-matay na sa matinding gutom. Hanggang isang umaga, isang grupo ng kababaihan at kalalakihan ang dumating sa aming lugar. Ang bangkang sinakyan nila ay puno ng naglalakihang isda. Yun daw ay tulong nila para sa amin. Dahil sa matinding gutom na dinanas ng mga tao, ay nag-uunahan na nagkuhaan ng isda ang mga ito sa bangka. Ako naman ay tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Pinag-aaralan ko ang mga bisitang dumating. Kakaiba ang mga kikilos nila. Maging ang kanilang mga itsura ay kakaiba. Mapuputla sila at matatalim kong tumingin. Nakita ko ang aking ama na nakipag-agawan sa mga tao. Nagmamadali akong lumapit sa bangka. Kaunti na lang ang natirang isda sa bangka. Di ko alam kung bakit parang may bumulong sa akin na dumampot ng isang isda. Pinili ko yung isdang katamtaman lang ang laki. Nagandahan ako sa kulay nitong berde. Nagtungo ako sa aming tambayang kubo, di kalayuan sa aming bahay. Nag-alaga din kasi ako ng mga manok na panabong. Nilinisan ko ang isda. Iihawin ko sana ito ngunit parang mas masarap na iprito. Kaya naman bumalik ako sa aming bahay para kuhain ang kawali at mantika. Naabutan ko ang aking ama na nililinisan ang mga isda na kanyang kinuha sa bangka. Dumaan muna ako sa aming likod bahay at nanguha ng ilang pirasong kalamansi na aming tanima. Pagkatapos kong painitin ang kawali ay sinunod ko naman ang mantika. Palingon-lingon ako sa isdang nasa bandihado. Di ko alam kung namamalikmata ba ako o baka dala lang ng gutom na aking nararamdaman. Parang gumalaw pa ang isda pero patay na yun. Kaya nang masigurado kong mainit na ang mantika, ay inilagay ko na ang mga isda sa kawali. Nagulat ako nang biglang tumalon ng mataas ang naturang isda. Muntik pa itong di maisentro sa kawali nang bumalik ito sa kawali mula sa itaas. Nagkibit balikat na lang ako sa mga napansin ko. Baka gutom na nga lang ako. Nang sa wakas ay malutong na ang pritong isda, napapalunok ako ng laway nang ibalik ko ito sa bandihado na hinugasan ko. Naghiwa ko ng ilang pirasong kalamansi. Papapaking ko ang laman ng isda. Naghirap sa bigas kaya tinaubaya ko na lang sa pamilya ko ang pagkain ng kanina. Pagkatapos kong pigain ang kalamansi, saka ko naman ibinuhos ang katas nito sa pritong isda na nasa bandihado. Kumurot ako ng malutong nitong katawan at sinubo ko ito nang bigla akong natigilan. Dahil nang muli akong yumuko sa bandihado para kumuha ulit ng laman ng isda, ay iba na ang laman ng bandihado. Tuluyan na akong nasuka nang makita ko ang sariwang laman loob na nakahain sa bandihado. Nalinlang kami. Naisip ko agad ang aking pamilya. Kahit di pa ako nakakabawi sa nakita ko at maduwal-duwal pa, ay mabilis na akong tumakbo papunta sa aming bahay. Saktong naabutan ko ang aking ina na sinasandukan na ng kanin ang bawat plato. Ang aking ama naman ay abala sa pagsandok ng mangkok ng sinabawang isda. Tagaktak ang pawis ni ama sa pinagsama-samang gutom at pagkatakam sa kanyang niluto. Niyaya na ako ng aking ina at mga kapatid na umupo na at kami ay kakain na. Subalit sa halip na umupo ay nagmamadali akong lumapit kay ama at kinuha ko sa kanya ang mangkok na may lamang isda. Nagmamadali kong ibinuhos pabalik sa kaserola ang sinandok niyang isda. Natakot ako nang makita ko si ama na namula ang mukha sa galit. Nauunawaan kong gutom na siya. Humarap ako sa kanila at sinabi ko na hindi tunay na isda ang kanyang niluto. Maging si ina at ang kapatid ko ay napakunot noo sa aking sinabi.
Inutusan ko ang nakababata kong kapatid na pumitas ng kalamansi sa likod bahay. Agad namang sumunod ang aking kapatid na si Alan. Pagbalik niya ay iniabot niya sa akin ang mga kalamansi. Nagmamadali naman akong hiniwa at ipiniga iyon lahat sa kaserola na punong-puno ng sinabawang isda. Nagkatinginan sina ina at ama. Naglapitan din sa kaserola ang tatlo kong kapatid. Ilang sandali lang ay lumutang sa kaserola ang ulo ng isang sanggol. Maliliit na daliri at maraming laman loob. Nagtakbuhan palabas ng bahay ang aking mga kapatid habang sumusuka. Naalarma si ama, kahit sumusuka ay nagmamadali itong lumabas. Sinundan ko siya, alam kong babalaan niya ang aming mga kalugar. Una kong tinakbo ang pantalan, ngunit wala doon ang tatlong bangka na nagdala ng mga isda. Habang pabalik sa aming bahay, ay sumisigaw na ako. Sinabi ko sa mga kalugar namin na ang isda ay hindi tunay. Nanalin lang kami ng mga aswang na naghatid nito. Subalit karamihan ay hindi naniniwala. Kitang-kita ko pa ang iba na sarap na humihigop ng sabaw, habang ang iba naman ay sinisip-sip pa ang mata ng isda. Nakasalubong ko si ama na tulad ko ay sumisigaw din. Nagkagulo na ang mga tao. May mga nakita na kami ni ama na sumusuka sa bawat kalye, habang ang iba ay galit na galit. Naisip ko, ano kaya ang magiging epekto sa mga taong nakakain ng karne ng tao? Pinanindigan ako ng balahibo. Maya-maya ay niyaya ko na si ama na umuwi na lang dahil marami ng tao ang nagwawala. Dahil sa pangyayari na yon ay nawalan ako ng tiwala sa mga tao. Baka matulad din sila sa mga aswang. Paano na ang aking pamilya? Niyaya ko ang mga kapatid ko na tulungan akong patibayin ang bawat sulok ng aming bahay. Si ama naman ay abala sa manukan dahil sa matinding gutom ng aming mga kalugar. May posibilidad na maging ang aming mga alagang manok ay manganib. Kaya binakuran ni ama ang paligid ng manukan. Pagkatapos naming matiyak na matibay na ang aming mga dingding at ang bintana at pintuan naman ang aming inayos. Sumapit ang unang gabi pagkatapos makakain ng karamihan ng isda. Ay nakakatakot ang katahimikan ng gabi. Bawat sulok ay kanya-kanya kaming bantay ng mga kapatid ko, habang si ama ay sa pintuan naman. Taimtim akong nagdarasal na sana maging ligtas ang mga tao sa magdamag na daraan. Mag-aalas 11 na ng gabi nang may narinig kaming kumakatok sa aming pintuan. Nagkatingin ang kaming lahat, kinakabahan at natatakot. Pilit sinisilip ni ama kung sino ang nasa labas ng pintuan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinila ko paatras si ama at ako na ang sumilip sa maliit na butas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang grupo ng mga taong namigay ng isda noong umaga. Bumalik sila. May mga kapitbahay kami na narinig kong nakikipag-usap at nakikipagsagutan sa kanila. Binulungan ko si ama na mga aswang ang nasa labas ng pintuan. Nakakailang katok pa ang mga ito bago ko binuksan ng bahagya ang pintuan. Isang babaeng maganda na nakasuot ng pulang pantulog ang nag-abot sa akin ng ilang pirasong pritong isda. Nakalagay ito sa dahon ng saging. May pagdadalawang isip akong inabot ito. Alam kong dinadaya lang ako ng aking paningin. Naglabasan ang iba pang tao sa aming lugar. Nagtaka ko nang ituro nila ang aming bahay na para bang nagsusumbong sila. Nakasilip si ama sa aking likuran at sinabi niya kung ano ba ang nangyayari sa labas. Nagulat ako nang pinagbintangan ako ng mga tao na sinisiraan ko daw ang mga taong tumutulong sa amin. Ipinagkakalat ko daw na karne ng tao ang isdang ibinigay ng mga dayo at hindi isda.
Nakita ko ang pagguhit ng talim sa mga mata ng bagong dating. Maging ang babaeng nagbibigay sa akin ng isda ay napakunot ang noo. Sumigaw ang babae at iba pa nitong kasama. Naglapitan ang mga tao. Intusan ng isang kasama nito na kumuha ng isang mesa. Pagkatapos maglabas ng mesa ng mga kapitbahay namin, ay ibinuhos ng mga dayo ang dala nilang isda sa mesa. Kinakabahan ako, batid kung may pinaplano ang mga aswang upang linlangin ang mga tao. Mula sa likuran ay may lalaking sumulpot at may takip ang mukha nito ng tela. Maya-maya pa, ibinuhos nito sa mesa ang maraming kalamansi. Pagkatapos ay hiniwa-hiwa ng kasama nitong lalaki. Magkakasabay nilang piniga ang kalamansi sa mga isdang dala ng mga to. Ilang minuto na ang nakakalipas, walang nagbago sa mga pritong isda na dala ng mga ito. Sumama ang tingin sa akin ng mga tao. Galit na galit silang sumisigaw na kami daw ng pamilya ko ang maglilinlang sa kanila para itapon daw nila ang mga isda. Pagkatapos kami din ang pupulot para marami daw kaming pagkain. Hindi kami maaaring magkamali ng pamilya ko. Pinagsigawan ko na tunay ang nakita ko. Pinagpiestahan ng mga tao ang mga pritong isda na dala-dala ng mga estranghero. Matinding awa ang naramdaman ko sa mga kalugar ko, kahit nagalit silang lahat sa akin dahil inakala nilang niloko ko sila. Matinding puot naman at galit ang naramdaman ko sa mga mapagpanggap na mga aswang dahil patuloy nilang sinasamantala at nililinlang ang mga gutom na gutom kong kalugar. Batid kong may nagbalita sa mga aswang na ipinagkalat ko sa aming lugar na aswang ang mga ito. Kaya sinadya nila na tunay na isda talaga ang kanilang dinala at binburan ng katas ng kalamansi para magmukhang ako ang gumagawa ng kasinungalingan. Nagbabantang mga tingin ang nalingunan ko sa mga aswang na nagkatawang tao. Alam kong nasa panganib ang pamilya ko. Hindi ko alam kung gaano nakarami ang nasa ilalim ng kapangyarihan nila at ilan ang natitirang tulad namin na hindi nakakain ng karne ng tao. Samantala, naabutan ko si ama at mga kapatid ko na pinitas lahat ng bunga ng aming kalamansi. 3 sako ang nakatayo sa aming kusina. Alam kong naghahanda si ama kung sakali na salakayin kami ng mga aswang. Nagulat ako dahil 5 malalaking kawa namin na ginagamit na tuwing piyesta ang pinakuluan ni ina ng tubig. Kinausap ako ng masinsinan ni ama. Binulong niya sa akin ang aming gagawin sa oras na salakayin kami ng mga aswang. Maging ang mga bawang ay pinabalatan ni ama sa aking mga kapatid. Ang nakapagpakilabot sa akin ay ang paghasa ni ama sa matalim naming karit at mga tabak. Naisip ko na patay kung patay kung maghanda si ama sa labanan. Lumakas pa lalo ang loob ko. Di ako papagapi sa mga aswang dahil katotohanan lang ang sinasabi ko sa mga kalugar ko. Lumipas pa ang ilang oras ay naging tahimik na ang paligid. Hanggang inabutan na kami ng bukang liwayway. Doon lang kami nakahinga ng maluwag. Wala nang aswang kapag ganong oras. Takot sila sa liwanag ng araw. Kaya naman sabay-sabay na kaming nagsitulog. Kinabukasan ay muling bumalik ang mga bangka na namimigay ng isda. Mabuti na lang, palihim namin kinausap ang ibang tao na naniniwala sa amin ni ama. Maging sila man ay may hinala ng mga aswang ang mga ito. Takot lang din silang magsalita. Baka kasi mapag-initan sila at maging dahilan ng pagkapahamak ng bawat isa sa pamilya nila. Nang makaalis ang mga aswang na naghatid ng mga isda, ay hinamon ni ama ang mga tao na patakan nila ng katas ng kalamansi ang ibinibigay na isda sa kanila. Inilabas ni ama ang 2 sako ng kalamansi para gamitin ng mga tao.
ngunit tinignan lang ito ng masama. Lumipas ang mga araw at linggo. May mga pulis na dumating sa aming lugar. Ibinalita nito na pwede na ulit mangisda ang mga gustong mangisda. Napaisip ako. Alam kong may mali sa mga nangyari at naging pasya ng gobyerno. Nagduda din ako dahil wala man lang isang pulis ang bumisita sa amin. Lalo na nung mga araw na may mga grupo na naghahatid ng mga isda sa mga tao. Muling bumalik sa pangingisda ang mga tao. Nag-obserba ako kung darating pa ba ang grupo na sumusuplay ng isda sa mga mamamayan ng isang buwan. Subalit tulad ng hinala ko, wala nang grupo na bumalik sa aming lugar para mamigay ng libreng isda. Napuno ng pagdududa ang aking puso at isip. Magmula noon ay nagkaroon na ng pagdududa ang bawat isa sa pagkatao ng bawat mamamayan. Dahil walang sino man ang nakakaalam kung sino-sino ba talaga ang mga naging biktima nang dumating ang salot na taggutom sa aming bayan. Nagtitiwala lang kami ng aking pamilya sa isdang kakainin kapag kami mismo ni Ama ang nakahuli. Hanggang isang araw, may mga kahina-hinalang mga tao na naman ang dumating sa aming bayan. Wala silang dalang kung anuman subalit kakaiba ang mga kinikilos nila. Palihim ko silang pinag-aralan. Magtatanghali na noon nang may nangatok sa aming pintuan. Mula nang mangyari ang pagsalakay ng mga aswang sa aming bayan ay wala na kaming tiwala kahit kanino. Kaya palagi namin nilalagyan ng pabigat ang aming pintuan. Isang matandang lalaki ang aking napagbuksan. Hindi pamilyar sa akin ang matanda, kaya alam kong ito ay dayuhan. Kinontrata kami ng matanda na magbebenta daw siya ng masasarap at mamahaling isda sa darating na piyesta sa amin. Siya din ang nagbalita sa amin na may patimpalak daw na gaganapin sa mga piling-piling bahay ang isasali. At may malaking gantimpala ang naghihintay para sa mananalong bahay. Ang gobernador daw ang may gusto ng nasabing patimpalak. Pasarapan daw ng putahe ang gagawin sa mga handa at bawal na bawal ang karne. Mga isda lang daw ang dapat na ihanda. Kaya nagbabahay-bahay daw ang matanda sa nais na kumuha sa kanya. Pinagmasdan ng mabuti ni Ama ang matanda. Hindi ko mabasa ang nasa isip ni Ama, kaya nanahimik na lang ako at nagmasid sa isang tabi. Nang makaalis ang matanda, ay nagbihis si Ama at umalis. Hindi ko alam kung saan pumunta si Ama, pero pagkalipas ng kulang-kulang isang oras, ay bumalik na ito. Habang naghahapunan kami ng buong pamilya, ay ibinalita ni Ama sa amin na totoo ang sinasabi ng matandang lalaki. Sa darating na pagpipiesta, ay meron talagang patimpalak na gaganapin na. Nasabi din ni Ama na wag daw kaming matakot dahil hindi nabibilang ang matanda sa mga aswang. Hindi ko alam kung paano nasabi iyon ni Ama, pero naniniwala kami sa kanya. Kung paano niya nasabi yun, si Ama lang ang nakakaalam. Habang papalapit ang piyesta sa amin, ay maraming iba't ibang mukha ang aming nakikita. Batid namin na mga aswang sila. Gustuhin man namin magsumbong sa mga pulis ay wala kaming sapat na ebidensya. Kaya naman doble ang aming pag-iingat ng aking pamilya sa mga nakakasalamuhan naming mga tao. Ilang araw bago sumapit ang piyesta, maraming isda ang mga naipon ng iba naming kapitbahay. Batid namin na ang mga isdang kanilang ihahanda ay galing sa mga aswang. Maraming tao ang mga nganib sa darating na piyesta. Mga taong dayo na ang pakailang ay makikain na sa mga kamag-anak nila. Subalit wala naman silang alam sa nangyaring pagsalakay at pagpapatuloy sa pananakop ng mga aswang. Alam kong may pinaplano si Ama sa darating na kapistahan. Pinapitas ni Ama lahat ng natitirang kalamansi sa aming likod bahay. Pagkatapos ay
magkakatulong naming piniga ang mga ito at nilagay ni Ama sa isang silyadong garapon. Nakita kong hinaluan niya ito ng tawad, kamanyan at marami pang paminta. Pagkatapos ay pumikit siya at ilang minutong nagdasal ng pabulong. Bispiras ng umaga, nagkagulo na ang mga tao. Bumabaha na ng isda sa kalsada galing sa mga di kilalang estranghero. Dumating ang matandang lalaki na nag-alok kay Papa. Tinawag kami nito para magpatulong sa pagbubuhat ng mga isda. Pagkatapos naming hakutin ang mga isda, ay pinagtimpla ni Ama ng kape ang matanda. Pinalabas niya kami ng mga kapatid ko at nag-usap silang pabulong ng matandang lalaki. Tutulong daw sa pagluluto ang matandang lalaki. Nagulat kami nang ibalita sa amin iyon ni Ama. Misteryoso man ang pagkatao ng matandang lalaki, nararamdaman ko na mabuti siyang tao. Mabilis siyang kumilos kahit matanda na. Pagkatapos naming linisin ang mga isda, ay naglakad-lakad na muna ako sa labas. Nagkalat ang mga aswang na nagpapanggap na tao. Alam kong magiging mapanganib ang gabing paparating. Mag-aalas 4 na ng hapon nang dumating ang kapulisan. Pinaligiran nila ang plaza na pagdadausan ng Patimpalak. Wala silang kamalay-malay na mas maraming aswang ang nakapalibot sa kanila. Umuwi ako sa amin para siguraduhin na maayos lang ang lahat. Naabutan ko sina Ama at ang matandang lalaki na ang pangalan na narinig ko ay Tata Nardo. Napahanga ako dahil luto na ang lahat ng putahe ng isda. Napakunot-noo ako na makita ko naman na may kulay itim na tubig o sabaw na pinakukuluan sa mga kawa. Tinawag ako ni Ina sa kusina at pinadala sa akin ang ilang bandihadong malalaking pritong isda. Napakasarap at nakakatakam pagmasdan ng pagkakaayos sa mga pritong isda. Sumapit na ang alas 6 ng hapon. Dumating na ang gobernador at iba pang opisyales. May mga sundalo itong kasama at ilan pang mga armadong kalalakihan. Nagliwanag na ang buong plaza at makikita sa bawat mesa ang nagsasarapang mga putahe na inihanda ng mga bawat kalahok. Nasa bandang unahan nakapwesto ang handa namin na binabantayan ni na Ama at Tata Nardo. Mababa ka sa bawat mukha ng mga kalahok na maliban kina Ama ang matinding pag-asam na mapapanalo nila ang naturang Patimpalak. Nag-umpisa na ang programa. Pagkatapos ng sunod-sunod na palabas ay narinig ko na ang tagapagsalita o MC. Bawat putahe ay titikman ng mga opisyal na kasama ng gobernador. Bawat round ay may matatanggal na kalahok. At kapag dalawa na lang ang natitirang pagpipilian, sakalang titikim ang gobernador upang siya ang pinaka magdidesisyon kung sino ang kaninong putahe ang may karapatang manalo. Sa wakas, nag-umpisa na ang unang round ng Patimpalak. 20 pamilya ang kasali. Gusto kong pigilan na tumikim ang mga opisyal ngunit sinenyasan ako ni Ama na huwag makialam. Naisip ko kung mag-uumpisa ako ng eksena, baka hulihin pa ako ng mga pulis at ako sahang nanggugulo. Habang nagaganap ang Patimpalak, bitbit ko ang karit at naglilibot-libot ako sa paligid. Maraming tao sa kalye na nakikipiesta. May kadiliman sa bandang yon ng kalye. May nakita akong batang babae na ang edad ay 10 at sapilitang kinakaladkad ng isang babae. Aswang. Nakakasigurado akong aswang ang babaeng yon. Mabilis kong tinakbo ang bata at mabilis na hinablot sa kamay ng babae. Takot na takot ang bata na sumiksik sa aking likod. Samantalang ang babaeng kumakaladkad dito ay biglang nagbago ang anyo. Nanlilisik ang mga mata nito na pulang-pula. Humaba ang mga kuko na anumang sandali ay maaaring bumaon sa aking katawan. Siguradong patay ang bata na nasa likuran ko
kung di ko to nasundan. Biglang tumalon ang aswang papunta sa aking kinatatayuan, ngunit mas mabilis kong tinigpas ang kamay niya. Namilipit sa sobrang sakit ang nilalang. Napanganga ito at nakahanda ng sumigaw nang lumabas ang mahaba nitong dila. Doon ko mabilis na tinigpas ang dila nito. Bumagsak na sa lupa ang nilalang at bago pa malaman ng mga kasama nitong aswang, ay mabilis na kaming tumakbo ng bata. Dinala ko ang bata sa bahay namin at pinatago kay ina. Binilinan ko ang mga kapatid ko na magbantay sa pintuan at bawat sulok ng bahay. Walang basta-basta makakapasok sa amin dahil may palatandaan kami para malaman kung miyembro ng aming pamilya ang kumakatok. Katapos noon ay bumalik na ako sa plaza. Naabutan kong 5 na lang ang natitira sa mga kalahok at napangiti ako dahil sina Ama at Tata Nardo sa mga natitirang kalahok na kasama doon. Lahat ng mga niluto ng mga kalahok ay nanatiling nasa mesa at napangiti ako. Sakto, umaayon sa plano ang lahat. Pinagmasdan ko ang mga opisyal na tumitikim ng mga putahe. Mukhang maayos pa naman sila. Nagsigawan na ang mga tao nang marinig na 3 na lang ang natitira sa 5 kalahok kanina. Isa sina Ama sa mga kalahok na natitira at ang isa naman ay ang kapitbahay nila na may matinding galit sa amin. Masama ang tingin nito kina Ama. Nang sabihin ng MC na ihanda na ang putahe na pang pinali, ay inilabas ni na Ama ang mga pritong isda at garapon ng pinigaang kalamansi. Samantalang nang masilip ko ang inihanda ng kapitbahay namin, ay sinabaw ang isda naman. Napakabango ng sabaw noon at talagang nanunuot sa ilong. Tila sinadyang pinabango ang amoy upang matawag ang pansin ng gobernador. Lalapitan na sana ito ng gobernador nang biglang nagsalita si Tata Nardo. Nakiusap si Tata Nardo na sana unahin pang tikman ng gobernador ang nasa kanila. Kinatwiran nito na may sangkap ang pritong isda na kapag natagalan na nakahain at nahanginan ay mawawala ang lasa nito. Saglit na nag-isip ang gobernador. Pagkatapos ay umupo ito sa harap ng mesa at nag-umpisang tikman ang isdang inihain ni na Ama. Yung dapat na tikim lang ay tuluyan ng kinain ng gobernador ang pritong isda. Nakasimangot na ang kapitbahay namin na kalaban ni na Ama. Nagbulungan na ang mga tao sa paligid. Narinig ko ang sinabi ng iba na panalo na daw si na Ama. At nang matapos ng kumain ang gobernador, nang hingi ito ng tubig. Sa halip na tubig ay ang laman ng garapon ang iniabot ni Ama sa gobernador. Nagdalawang isip ito kung iinumin ba iyon o hindi. Nang biglang may pulis na lumapit kay Ama. Inaaresto daw nila si Ama sa kapangasan na ginagawa nito, ang pagpapainom ng hindi tubig sa gobernador. Ngunit nagsalita ang gobernador na iinumin niya ang nasa garapon. Halos huminto ang paghinga ng lahat ng tunggain ng gobernador ang laman ng garapon. Napangiwi ito sa lasa at maya-maya lang ay tumayo na ito upang puntahan naman ang handa na putahe ng aming kapitbahay. Halatang kinakabahan ang kapitbahay namin. Nag-umpisa ng higupin ng gobernador ang sabaw ng isda. Subalit, bago pa rito malunok ang sabaw, ay bigla na itong sumuka. Ang suka nito ay napunta sa mangkok ng sabaw na may isda. Naalarma ang mga pulis at sundalo. Nakita kong tuluyan na nilang hinuli si Ama. Sasaklolohan ko sana si Ama nang sumigaw ito na hayaan ko lang. Nakita kong kumilo si Tata Nardo. Hawak ang garapon ay inisa-isa nitong patakan ng laman ng garapon ang lahat ng putahe ng bawat kalahok na sumali. Labis na nagtaka ang mga taong nasa paligid. Maging ang gobernador na noon ay biglang sumigaw. Nanlaki ang mga matang nakatingin ang gobernador sa mangkok at nang tignan ng mga pulis ay lumutang ang paa ng isang sanggol.
Maya-maya pa, sumigaw si Tata Nardo na magmadali ang mga pulis. Sabi niyang tignan ang mga putahing niluto ng mga kalahok. Unti-unti nang nanghina at nagsususuka ang mga opisyal na tumikim sa mga putahe. Kitang-kita ng mga pulis at sundalo ang mga laman loob ng tao na inihain sa gobernador. Sumigaw si Ama na napaliligiran na ang lugar ng mga aswang. Mabilis na kumilos ang mga pulis at sundalo. Nakita na namin ang mga aswang na nagkalat sa paligid. May mga inosenteng nakikipiesta na kanilang kinakain. Hinablot ko ang gobernador at si Ama. Inilayo ko sila papunta sa bahay namin. May mga pulis na naghatid sa amin. Kumatok ako ng 4 at saka nagbukas ang pintuan. Nag-aalalang mukha ni Ina ang aking nakita. Pinapasok ko na sa loob ng bahay si Ama at ang gobernador. Kinuha ko ang matalim na itak at karit, saka ako bumalik sa labas. Nakasalubong ko si Tata Nardo na papunta rin sa aming bahay. Sinabihan ko siyang pumasok sa bahay ngunit kinuha niya sa akin ang isang itak at sumunod sa akin na tinungo ang plaza kung nasaan naroon ang mga aswang at pinagpipiestahan ang katawan ng mga opisyal. Pinagtitigpas ko ang mga ulo ng mga aswang na abalang-abala sa pagkain. Nalingunan ko si Tata Nardo na mabilis na nakikipaglaban sa mga aswang sa labas ng plaza. May hawak-hawak din itong garapon kung saan ay pinapatakan niya ang mga sugatang aswang at namimilipit sa sakit dahil sa patak ng katas ng kalamansi. Nakakabingi ang putukan na nanggagaling sa mga pulis at sundalo. Hanggang ilang oras ang lumipas, makikita sa kalsada ang nagkalat ng mga bangkay. May mga aswang na hindi makagalaw habang nakaluhod. Di ko maunawaan pero ang alam ko, si Tata Nardo ang may kagagawan nun. Dati palang albularyo si Tata Nardo. Sinadya niyang maglibot sa mga pistahan sa pag-aasam-asam na makikita niya ang mga aswang na pumaslang sa kanyang nag-iisang anak na binata. Paghihiganti pala ang pakay ni Tata Nardo at nang malingunan ko siya na nakaupo sa isang bangko, umiiyak ito habang binabanggit ang pangalan ng kanyang anak. Kinabukasan maraming aswang ang nahuli ng kapulisan. Marami din kaming kapitbahay na kasamang nakulong dahil ang iba sa kanila ay nakipagsabwatan sa mga aswang habang ang iba naman ay nag-iimbestigahan dahil ang hinala ng mga pulis na nahawaan din ang mga ito. Sa tulong ng malaking halaga na napanalunan ni na Ama sa Patimpalak, ay nakalipat kami sa ibang probinsya upang makapag-umpisa ng panibagong buhay at samantalang si Tata Nardo naman ay binigyan din ng gobernador ng malaking halaga kaya nakauwi na rin siya sa kanyang probinsya. Nagnegosyo kami ng pamilya ko sa aming bagong tirahan. Nagtayo kami ng karinderya bilang pag-alala namin sa putahing nagbigay sa amin ng bagong buhay. Specialty sa karinderya namin ang lahat ng klaseng prito ng isda. Kapartner nito ang kalamansi na matagal nang inibak ni Ama at nakasanayan na namin kumain ng may sausawan na kalamansi. Lumipas ang mga taon, naging maayos naman ang aming buhay sa bago naming tirahan. Hanggang sa dumating na yung araw na nagsipag-asawa na ang 3 kong kapatid at sa malalayong lugar sila nakatira. Ako ang naiwan kasama ng aking ama at ina na nagpapatakbo sa aming karinderya. Naisip ko ang kalagayan ni na ama at ina na matatanda na, kaya hindi na ako nag-asawa pa. Inalagaan ko sila nang sila ay magkasakit. Subalit gumuho ang aking mundo nang halos magkasabay silang pumanaw, dala ng katandaan. Magmula noon ay isinubsob ko na ang aking sarili sa pag-aasikaso sa aming karinderya. Nang umidad na ako ng 60 ay inihinto ko na ang pagtitinda dahil marami na akong nararamdaman sa aking katawan. Paminsan-minsan ay naaalala ko pa ang nakaraan.
Mga panahong kasama ko pa ang aking buong pamilya. Marami man ang nagbago, nawala sa aking buhay, lahat sila ay mananatili lang sa aking puso at isipan. Ang tanging alaala na nagawa ko pa sa kasalukuyan ay ang pagkain ng pritong isda na may sawsawang kalamansi, na siyang nagpapasaya sa akin at nagpapabalik ng masasayang alaala ng aking nakaraan.